King in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go.
God first morning po sa ating lahat. Sister Vicky, Sister Neneng, Ate Revi. At sa mga iba pang nandyan sa live na nakita ko lang na pumasok kanina. Sister Shirley Rosa Sinta yan. God first morning po sa inyo. At sa iba pa, lipat muna tayo doon sa kabila. Makapag-Bible reading muna tayo. Maki-join tayo sa reflection. Ano po? Naku, ba't tumagilid yung camera nito? Pag-host ko. So atin pong pagpapatuloy ang ating programa ngayon sa part 2. Actually, I have only one gadget, no po. So sa mga tumatawag, hindi ko po na sasagot. And thank you rin po sa aking backup na host, si Sister Rodora Bulacsoko. Kasi naka-data lang po ako. In case po na mawala ako, sabi ko, ay siya po ang papasok. Okay? At salamat din po sa aking mga kaibigan na pini-PM ko na walang sawa na mag-back up din po sa mga participation ng programa natin para maging maayos ang daloy ng ating programa. So ang part 2 po, lest we forget, hindi ko po alam kung pastor to o sister, si Sister Rachel Pobres. Siya po ang magbabasa at mananalangin sa atin sa Lest We Forget na pinamagatang retrospect on health reform. At magkakaroon po tayo lalaki po si Pastor Rachel, lalaki. Lalaki. Okay, sorry po. Si Pastor Rachel Pobres. Actually, tinatanong ko kanina kaya lang walang sumasagot sa akin. Anyway, so welcome po Pastor. At siya po ang ating mag-pray maya-maya sa part 2 natin. At magkakaroon po tayo ng history of SDA or Seventh-day Adventist Church pagkatapos ng panalangin. At part 3 po, mayroon tayong 200-day celebration at magkakaroon po tayo ng testimony na magmumula sa ating brother Stanley Sawit at si Pastor Alpe David. At sa part 4 naman po ng ating programa, magkakaroon po tayo ng reflection sa kahapon na binasa natin sa Councils on Stewardship. At meron tayong God First video after that. At sa part 5 naman po, ay magkakaroon po tayo ng reading. At purihin po ang ating Panginoon, si Sister Sinaida Bansag po ang mag-lead sa atin sa pagbabasa nito na nasa chapter 43, paragraph 6. Ang pamagat po ay True Generosity Destroyed. At siya na rin po ang magbe-benediction sa atin. So magkakaroon po tayo ng silent prayer, united prayer na pangungunahan po ng ating mga kapatid na si Brother Maynard Bigino sa Adoration and Confession, si Brother Stanley Sawit sa Thanksgiving and Supplication, closing song and benediction ni Ma'am Sinaida, COP chant, and then closing. Pero bago po yon, nais ko po kayong anyayahan na buksan o ihanda ang inyong mga Biblia dahil nasa Exodus chapter 10 na po tayo at meron po itong versikulo 1 to 29. At dito po mababasa natin ang salot ng balang. Okay? At pinagdilim sa Ehipto. Ayan. Ito po ay pangunahan tayo ni Sister Feli Diaz sa pagbabasa. Kaya po ibigay na po natin ang pagkakataon sa kanya. Nawa, tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa umagang ito. At tayo po lahat ay kasihan ng banal na Espiritu. At ibigay na po natin sa kanya ang pagkakataon. Buksan na po natin ang ating mga Bible. Okay? Sa Exodus chapter 10, verses 1 to 29. Pasok, Sister Feli Diaz. Okay? Happy God first morning po everyone and happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. God first Chapter morning. 10, verse 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Paraon sapagkat aking pinapagmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod upang aking maipakilala itong aking mga tanda sa gitna nila. At upang iyong maisaysay sa mga pakinig ng iyong anak
at sa anak ng iyong anak kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila upang iyong maalaman na ako ang Panginoon. At pinasok ni Moises at ni Aaron si Paraon at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreyo, hanggang kailan tatanggi kang mangyupapa sa harap ko? Payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ko ng mga balang sa iyong hangganan at kanilang tatakpan ng ibabaw ng lupa na walang makakakita ng ibabaw ng lupa at kanilang kakanin ng naiwan na nangaligtas na itinira sa inyo ng graniso at kanilang kakanin ng bawat kahoy na itinutubo sa inyo sa parang. At ang inyong mga bahay ay mapupuno at ang mga bahay ng lahat mong lingkod at ang mga bahay ng mga Ehipsyo na hindi nakita ng inyong mga magulang mula ng araw na siya'y mapa sa lupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Paraon. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Paraon, hanggang kailan magiging isang siro sa atin upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos? Hindi mo pa ba natatalastas na ang Ehipsyo'y gibana? At si Moises at si Aaron ay pinagbalik kay Paraon at kanyang sinabi sa kanila, kayo'y yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos, dadapwat sino-sino yaong magsisiyaon. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. At kanya sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo at sa inyong mga bata. Mag-iingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan. Yumaong kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang inyong ninanasa at sila'y pinaalis sa harap ni Paraon. Ang salot ng mga balang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng mga balang at bumaba sa lupain ng Ehipto at kumain ng lahat na halaman sa lupain, yung lahat na iniwan ng graniso. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto at ang Panginoon nagpahihip ng hangin silanganan sa lupain ng buong araw na iyon at ng buong gabi. At nang maumaga, ang hangin silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto at nagsipaghahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal. Bago noon, hindi nagkaroon ng gayong balang at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. Sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa, na anupat ang lupain ay nagdilim at kinain ng lahat na halaman sa lupain at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng graniso at walang natirang anumang sariwang bagay maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Na magkagay tinawag na madali ni Paraon si Moises at si Aaron at kanya sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos at laban sa inyo. Ngayon ngay ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan na ngayon na lamang at idalangin din sa Panginoon ninyong Diyos na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. At nilisan niya si Paraon at nanalangin sa Panginoon. At pinapagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging kanlunuran na siyang nagpaitaas sa mga balang at pumangay ng mga yaon sa dagat na mapula. Walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Dadapwat, pinagmatigasan ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. Ang wagas na kadiliman. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit
upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Sila'y hindi nagkikita at walang tumindig na sino man sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Kundi lahat ng mga anak ng Israel ay nag-ilaw sa kani-kanyang tahanan. At tinawag ni Paraon si Moises at sinabi, "Yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon Inyo lamang iwan ang inyong mangkawan at ang inyong mga bakahan. Isama rin naman ninyo ang inyong mga bata." At sinabi ni Moises, "Ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihandog sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin. Wala kahit isang paa na maiiwan, sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos. At hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon." Dadapwat pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Paraon sa kaniya, "Umalis ka sa harap ko. Iyong pag-ingatang huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha ay mamamatay ka." Last verse. At sinabi ni Moises, "Mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha." Happy God first morning. Amen. 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 Yes po, amen. So, purihin po ang ating Panginoon sa narinig po natin na matotoo. Ayan, Bible reading. Ayan. Thank you, Ate Pelly. So, ito po ay open sa lahat, sa mga gusto pong mag-reflect na kung meron po kayong gustong sabihin na reflection. Yes po. Pwede po kayong mag-open cam at mag-unmute lang po ng microphone nyo. Okay, habang nag-iisip po kayo, no? Andito po ako ulit. Yan, magre-reflect. So, ang akin po dito ay, sabi dito, this teaches us that when it comes to God's will, there is no room for negotiation and partial obedience. God demands total surrender and trust. Ayan, napakaganda po na, no? So, mapansin nyo kung ating po hihimay-himayin ito, ang dami po palang pwedeng maging reflection. Meron na po ba na gustong mag-reflect ng iba pa? Okay, actually meron pong chat dito, kaya lang babaligtad ko po yung aking cam, ha? Ayan. Parang na-copy-paste po yata ito, ang haba. Ang haba nga. Okay. So, ang ganda ng technology ngayon ay ito. Babasahin ko po. Galing po sa ating headquarters, ang reflection from the Bible reading, Exodus chapter 10. Sa kapitulong ito ay ang pagbagsak ng ika-8 at 9 na salot. Mapapansin natin na patuloy na pinahintulutan ng Panginoon na pagmatigasin ni Paraon ang kanyang puso, na sinubukang makipag-kompromiso kay Moises tungkol sa mga kondisyon kung ilan lamang at sino-sino ang maaaring umalis sa mga Israelita. Gusto ni Paraon na maiwan ang mga bata at kabataan. Gusto niyang manatili ang mga livestock o yung kawan. Aking nakikita ito sa karaniwang karanasan ng tao. Gaano kadalas din tayong nakikipagkompromiso sa Diyos at nagtatago ng ilang bahagi ng ating buhay sa Kanya. Tumatanggi tayo at inuuna ang ibang bagay kaysa sa ating relasyon sa Diyos. Okay? Sa
Sa ganitong paraan, nagiging katulad tayo ni Paraon na pumapayag lamang na palayain ang ilang grupo ng mga Israelita. Kapag unang lumapit tayo sa Diyos, maaring ibinibigay lamang natin sa Kanya ang ilang bahagi ng ating buhay. Ngunit, kalaunan, kailangang ipagkaloob natin ang buong buhay natin sa Kanya upang Siya ay makakilos sa atin sa pamamagitan natin. At mayroon ka bang bahagi ng buhay mo na nahihirapan kang pagkatiwala sa Diyos upang Siya'y lubos na makakilos sa iyo? Maitinatago ka ba sa Kanya na sa palagay mo'y mas mahalaga kaysa sa ganap na pagsunod sa Diyos? At ang personal na panalangin, mapagmahal na Ama, ang tahanan ay nasa langit ng mga langit. Tulungan mo ako na isuko ang lahat na wala ng pagkompromiso. Isinusuko ko po sa iyo ang lahat. Sa iyo ang lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Sana yun po ang ating maging panalangin. Ako. So, meron pa po ba? Ito po ay open sa lahat. Ang sabi pa po dito, locusts? Yes po. Yes po. Pasok po kayo. Hello po, ma'am. Ayaw magbukas ng camera ko. God first morning po. God first morning. Ayan. Okay, sige. Gusto ko sana magbukas ng camera, kaya lang error yung camera ko. Kailangan pa mag-restart ng Zoom. Pero di ba, alisin ko na lang. Andiyan naman yung picture ko. So ayan, ano po, ang aking reflection dito ay ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Ngunit makapangyarihan at matyaga. Ayan, matyaga. No? Nagtatyaga siya maghintay sa ating pagsuko. Ngunit ito ay may hangganan, mga kapatid. Ano? May hangganan. Kaya ang nangyari kay Faraon, ang tigas ng puso niya talaga. No? Sa palagay ko nga, di naman talaga ito susuko. Puro lamang pangako. Puro lamang pangako. Parang wala na yung kanyang mga salot. Babalik na naman paulit-ulit na 10 beses. Ano? So, sa palagay ko, ang puso ni Paraon ay talagang matigas at hindi yan susuko sa Panginoon. Hindi papalayain yung Israelita. So, sa atin ngayon, ang nakikita ko, tunay na ang Panginoon ay makapangyarihan. Ano? Kaya niyang gawin ang kahit ano. No? So, kung tayo may problema, kung tayo may pinagdaraan ng pagsubok sa buhay, lumapit tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Iniintay niya lamang tayo lumapit. Ano po? Iniintay niya lamang tayo lumapit. Huwag na nating hintayin na masagad ang pagiging matyaga at pasensya ng Diyos. Baka dumating tayo sa spiritual na katiliman at tayo ay maging huli na ang lahat. Ano po? So, nakita natin na kung kaya niya magbigay ng mga salot sa mga pusong matigas, kaya din naman niya magbigay ng mga blessing o pag-iingat sa kanyang mga bayan, kagaya ng mga pag-iingat niya sa mga Israelita. Ano po? Bagaman dumating ang salot sa Ehipto, doon sa Goshen ay laging exempted. Ano? Laging exempted. So yan ang maganda sa atin. Ano? Maganda dito. Ang Diyos ay pinapakita na ito siya ay makapangyarihan. Makapangyarihan at mapagtiyaga na maghintay sa atin na bumalik, manumbalik sa Kanya. Po. So, yan po yung aking reflection sa umaga nito. Ayusin ko mamaya yung aking camera. Yes po. Amen. Amen. Yan. Opo. At saka, si napansin Pastor ko po Ernie. ba? Sige po, sige po. Yes po. Tuloy po, sige po. Sige po. Pastor Ernie po. Okay. God first morning po, mga kapatid. Isa po nakita ko po reflection dito. Tayo po minsan ay katulad ni Pero. Pangako po tayo ng pangako sa Panginoon, pero hindi po natin tinutupad. Pero ang Diyos, siya po'y tapat. Nagbibigay po siya ng mga problema, ng mga trials, para ating pong maalala yung ating pangako sa Kanya. Kaya, pangalawa po mga kapatid, ay akin pong nakita dito na nais pong ipakita ng Panginoon. Kaya niya pinagmamatigas ang puso ni Paraon ay kanyang
makilala ng lubusan na ang Diyos na sinasamba ni Moses ay totoong Diyos na hindi katulad ng kanyang Diyos-Diyosang sinasamba. At pangatlo po mga kapatid, dito ko po nakita na ang Panginoon ay nag-iingat sa kanyang bayan. Biro niyo po sa Egypt, napakadilim, pero sa Goshen, sa bayan ng Diyos, ay maliwanag. At pangapat po, ang kasalanan ng isa ay may epekto sa buong kabuuan. Kaya dito ko po nakita mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga leader, tayo, wag po nating pagmatigasin ang ating puso. Tayo sumunod sa Panginoon para yung ating mga pinaglilingkuran, mga kapatiran, ay lalo nating maakay sa kabanalan. Salamat po. Amen. Amen. So, meron pa po tayong reflection dito sa ating chat. Akin pong babasahin. So, there are ministers and faithful friends who see the danger that surrounds these self-bound souls and who faithfully present to them the error of their course. But instead of taking admonitions in the spirit in which they are given and profiting thereby, those reprove rise up against the ones who deal with them faithfully, that they might arouse from their spiritual lethargy and now acquaint themselves with God. And the world is blinding their eyes from seeing Him who is invisible. They are unable to discern the most precious things that are of eternal interest, but view the truth of God is so dim a light that it seems of little value of them. The merest atom concerning their temporal interest assumes magnified proportions, while the things concerning eternity are dropped out of their reckoning. Ayan, amen, amen. Sana po may Tagalog dito, no po? Napaka lalim ng AI. Ayan. So, napansin niyo po ba, locust yung pinadala ng ating Panginoon? Alam niyo po ba na ito ay yung dinestroy o kinain yung pagkain ng supply ng mga Egyptian. At ito po ay direct challenge sa mga Diyos-Diyosa nila ng fertility at abundance. Napansin niyo po ba yon? So yung kadiliman naman po, particularly, sabi dito, ito ay pag-worship din doon sa kanilang God na pangalan ay Ra. Okay? Yung the sun God nila. Babatid lang po sa bawat isa sa atin o din-demonstrate lang po ng ating butihing Panginoon, okay, na siya po ay ultimate control sa lahat ng liwanag o buhay ng bawat isa. At dito po, napansin ko rin na yung ina-underscore niya o underscores that God is not just a God, yung maliit na God, G-O-D, but the God supreme over all creation and all other supposed deities. Ayan. So, pinakita talaga dyan sa 8 and 9 na plague. No? Ayan. At ang sabi pa dito, ang Exodus 10 daw po, ito po yung sinasabi nilang powerful reminders of God's unwavering purpose. The perilous nature of a rebellious heart and the futility of trying to bargain with the Almighty. It sets the stage for the traumatic climax of the Exodus.
story and emphasizing that God will ultimately prevail and His name will be the head throughout the earth. Po. So ito po ay pinapakita rin na sa salit-saling lahi ay makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Napansin niyo po ba yon? Para ito daw po ay maikwento natin. Yes po, nag-raise ang ating headquarters. So, bigay po natin sa kanya ang floor. Yes po, pasok po kayo. Salamat po, Sister Senate. Good morning. And first morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Narinig po ba ako ng maliwanag? Liwanag po. Loud and Maliwanag clear. po, Pastor. Salamat po. Ito po ang aking reflection dito sa ating pong binasa ay nakikita ko po dito na dinidisplay ng Panginoon ang katotohanan na siya lamang ang nagpo-protect. He is the one who can protect. He is the one who can give, who can supply, at wala dapat na ikatakot na isuko sa kanyang lahat. Hindi po ito natutunan ni Parao kasi hindi nga po niya naranasan ang Panginoon sa buhay niya. Ang mga Israelita rin ay napakahabang panahon na naging alipin dito po sa makapangyarihang bansa na umalipin sa kanila. Ay hindi din po nila nararanasan pa ang Panginoon. Pero dito po ay ipinaranas ng Panginoon sa kanila na parang sinasabi ng Panginoon, I can protect you. Ang Egypt o ang Parao at ang mga Diyos niya, hindi kayo kayang protektahan. Ipakikita ko sa inyo na ako lamang ang Diyos na kayang magprotekta sa inyo. Huwag niyong tutularan si Parao na kayo ay mayroon pang dadalhin na galing sa inyong practice dito sa Egypt. Iwanan niyong lahat. Samantalang si Parao, ang kakaibahan niya, pinapayagan niya na yung lumalis na sila pero meron dapat iiwanan. Ayaw niyang isuko lahat. Ayaw niya ibigay na lahat. Kasi natatakot siya na mawawalan siya. Mawawalan siya ng mga importante sa buhay niya. At naging bahagi na ng buhay niya. Ito pong mga Israelita. At nakita nga po natin na halos lahat ng mga ibinild na mahalagang istruktura sa kanyang kaharian ay ginawa po ng mga alipin na ito po ay bayan ng Diyos ang gumawa. Mga kapatid, akin pong nakikita dito sa atin pong pag-aaral na sakto po sa akin pong mga naobserbahan. May mga taong akong nakilala na hirap silang sundin ang pagpapasakop ng lahat. Gusto nila palaging may matitira, may maiiwan. At kung maaari lang sana ay ang ibibigay lang sa Panginoon ay yung mga bagay na alam nyo na sa stewardship ay yung mga bagay na walang kahulugan sa buhay nila. Kasi maiiwan dapat yung mayroong medyo significant sa buhay nila. Tayo po ay mahilig sa ganong kompromiso. At kapag ka ipinahintulot na ng Diyos na bawiin niya ang lahat ng ipinagkatiwala at saka natin naiisip na, Pastor, Elder, ipanalangin niyo naman kami, ang business namin ay nalulugi na. Para kami ay makapagbigay pa ng maraming mga bagay sa gawain ng Diyos. Pero kapag ka uli lumakas ang business, meron na namang i-withhold sa Panginoon. Tuloy tayo ganon ang ugali natin, mga kapatid. Siguro nga ay dahil sa natural yun sa atin, dahil ang ating buhay ay hindi nga po lubos pang nakapasakop sa Panginoon. Yun pong mga pag-withhold natin ay indicator po yun ng puso po'y hindi nakapagpasakop sa ating Panginoon. Hindi po talaga natin kayang isuko lahat na walang pagkukompromiso kung hindi po talaga tunay nating naranasan ang pagpapasakop ng puso at buhay natin sa Panginoon. Paano nga natin isusuko
ang mga bagay na tila ang tingin po natin ay mahalaga, kung yun nga pong buhay natin ay hindi natin maisuko. Yung bibig natin ay nagsasalita, Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo ang buong buhay ko. Pero kapag humihingi na ang Diyos ng significance sa buhay natin para praktisin yung gusto natin, ayaw na natin ibigay. Pero paiyak-iyak pa minsan tayo, pakilakilabot pa ng nararamdaman. Nasasabihin natin, Panginoon, ganda ho ng mensahe mo. Sinusuko ko na po sa inyo ang buhay ko. Tapos sasabihin ng Panginoon, sige, mag-practice ka. Ibigay mo ng tapat ang offerings mo. Isuko mo, ibalik mo ang tithes mo. 10%, 10%. Ako, ang daming tanong kasi may mawawala, mga kapatid. Pero gusto ibigay yung buhay. Yung mga kapatid, doon po tayo sasanayin ng Panginoon. Unti-unti natin bibitiwan, unti-unti natin palalayain, unti-unti natin hanggang sa mawala ng lubos ang takot at maiiwan na lang ay tiwala sa Panginoon. At kung lubos natin nang nauunawaan ang mensaheng iyan, mga kapatid, ngayon pa lang ay masasabi natin, Panginoon, kinikilala na po kita. Ikaw lang ang may kakayanang magbigay, ikaw rin ang may kakayanang bumawi. Kaya hindi na po ako natatakot. Isinusuko ko na po sa inyong lahat. Wala na pong pagkukompromiso. Pinalalaya ko na pong lahat ng mga bagay na mahal ko sa aking buhay. Salamat po mga kapatid. Amen. Amen. So, Amen. habang po, Amen. yes po, thank you, Pastor. Ayan. At purihin po ang ating Panginoon sa napakaganda na ating binabasa. So habang po piniprepare ni Pastor Rachiel Capobres ang kanyang Lest We Forget, akin ko lang pong babasahin na ang chat dito sa ating chat box na reflection ni Sister Net Lazano. So, habang piniprepare din po natin ang Lazaro ating libro po, na Lazaro. Lest We Forget. Amen. Habang po, Thank you, Pastor. Lazaro. Yes po. Lazaro. Okay. Ayan. So, habang piniprepare din po natin ang ating mga libro na Lest We Forget para samahan po natin si Pastor Rachiel Capobres. Ayan. Basahin ko lang po yung kanyang reflection. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kahit na si Pero ay nag-resist, ginagamit ng Diyos ang hindi pagsunod ni Pero para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ibigay sa kanila ang hatol. Kaya yung katigasan ng puso ni Pero ang siyang nag-lead upang magkaroon pa ng mas matinding salot. Ito ang mahirap kapag tayo ay matigas ang ulo. Na ibig natin ay yung ating decisions ang tama. Ang kailangan natin ay complete obedience, not half or compromising somebody. Kaya dumating na dahil sa katigasan ng ulo ni Pero, ang kalooban ng Diyos ay binigay na ang salot upang ipakita ang kapangyarihan niya at ipakita kay Pero kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Yan. Praise the Lord. Amen. So, andyan na po ba si Pastor Capobres? Hello sis, Yes po. isa pang pagdidiin sa ating pong lesson. Yes po. Okay. Tumatakbo sa isip ko ngayon. Consistent po ang Bible dyan mga kapatid. Ano mang bagay na hindi natin ipinasakop sa ating Panginoon, soon or later, ito po ay mawawala. Papahintulot ng Diyos na mawala upang ipadama sa atin ng Panginoon na siya lang ang importante. Ganyan po ang operasyon niyan. Sa stewardship principle mga kapatid, anumang bagay na hinangad natin sa lupang ito na ating makuha, na meron tayong consciousness, spiritual consciousness, na yun ay dapat na ibigay natin sa Panginoon at ating winidhold, mga kapatid, magiging damage po sa buhay natin yon. Magiging damage sa buhay natin yon. Ang wika nga po dito sa atin, anumang bagay na hindi natin ibinigay sa Panginoon, magiging Diyos-Diyosan po natin yon. Magiging maliliit na mga Diyos sa buhay natin yon. At pag nag-file up
yung maliliit na Diyos na yon, i-cover up tayo no ng puno ng dilim at hindi na natin makita ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin. Kaya bago po yan maglakihan sa buhay natin, yung mga maliliit na Diyos na yan sa buhay natin, isa-isa po nating isusuko sa Panginoon. Bago pa yan, maging malaking Diyos na papalitan na ang Panginoon sa puso natin. So mga kapatid, maging yan po ay pera, trabaho, anak, hanap buhay, negosyo, ano man po mga kapatid na humahalili sa lugar ng Diyos sa buhay natin, unti-unti na po natin yan isuko sa Panginoon. At kung maaari, kaya na po nating ipagtiwala sa Diyos. Lahat na kaagad. Huwag na natin panatiliin. Papatayin po niyan ang buhay nating espiritual. At ayaw na mangyari ng Diyos yun. Mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos, siya lang ang matitira sa puso natin na pinaka-importante sa buhay natin. When you have God, you have all the things that you want. Kapag meron kang Diyos, lahat ng bagay na iyong hinahangad, ibibigay niya. Kahit ang langit, ibibigay niya sa iyo. Kahit ang buhay na walang hanggan, ibibigay niya sa atin. Kaya huwag tayong matakot na kaagad-agad isuko ng lahat, mga kapatid, na walang kompromiso. Huwag nating hayaan na yan ay maging malaking Diyos at papalitan na ang Panginoon sa buhay natin. Sana po, idalangin natin sa Diyos na atin nang maisuko ang lahat ng maliliit na mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Amen. 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 Purihin po ang ating Panginoon sa ating mga reflection. Yes po, andyan na po ba si Pastor Rachel? Sister Asian, kapag wala pa ako na po ang babasa. Okay, sige po. Thank you, Pastor Ernie. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po nasa June 15. Ito po ang sabi, ang pamagat po ng ating babasahin, pagbabalik tanaw sa reforma sa kalusugan. Ang ating Amen. Thank you po, Pastor, sa magandang Purihin po ang mensahe. ating Panginoon. ang sabi sa Roma 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan. Mainit pa rin ang aking puso dahil sa pahayag na nabasa natin kahapon mula sa isang naunang Adventista na nagpahayag na ang kanyang puso ay lumalaki sa tuwa nang matanto niya ang mga pagpapala ng reforma sa kalusugan. Dinadala ako ng kaisipang iyon sa aking unang seryeng pang-ibanghelyo. Ang lugar ay Corsicana, Texas. Isang bayan na may humigit kumulang na 26,000 katao noong 1968 at may iglesyang Adventista na may 12 membro. At sa 12 na iyon, halos lahat ay nasa edad na 70 at isa lamang ang lalaki. Ito po yung kaniyang describe Ngayon, wala akong kung anumang laban sa mga matatanda. Sabihin pa, ako rin ay tatanda at wala akong anumang laban sa mga babae. Ang aking ina ay isang babae. Ngunit ang isang batang mangangaral ay nagdanais ng isang lugar na naroon ang lahat ng edad at kasarian. Ang mabuting balita ay maraming dumadalo gabi-gabi kung saan may isang babaeng hindi Adventista na nagdadala ng 5 porsyonal na tao sa bawat pagpupulong. Ngunit habang palabas siya isang gabi, sinabi niya, Brother Knight, hindi ako dadalo bukas ng gabi. At hindi ko isasama ang aking mga kaibigan. Bakit? Ang tanong ko. Hindi ko gusto ang pamagat ng sermon mo. Sasabihin mo sa akin ang bagay na hindi ko magagawa. Inisip ko ng aking pamagat ay maganda. Kung hindi man ay kapansin-pansing napakatalino. Bakit hindi ako kumakain ng daga, ahas at kupol? Yun po yung pamagat. Halos hindi makapagsalita. Sinabi ko
ko sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na bumalik sa susunod na gabi. At sa pag-alis nila ay sasabihin nila na ito ang pinakamahusay kong sermon. Ang problema lang ay wala pa akong sermon na naihanda at hindi ko alam kung paano ko sasagipin ang aking pangako. Isang gabing walang tulog, ngunit mga alas 4 o alas 5 ng umaga ay nagkakasama-sama ang lahat. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka niya, gusto ka niyang maging masaya. At alam niyang hindi ka magiging masaya kung may sakit ka. Kaya naman binigyan niya tayo ng ilang mga idea kung paano maging mas masaya. Sa kanyang paglabas ng gabing iyon kasama ang kanyang mga kaibigan, ay huminto siya at sinabing, Brother Knight, iyon na ang pinakamagandang sermon mo. Amen. Kung iyon ay maganda para sa kanya, ito ay mas maganda para sa akin. Dinala ako nito mula sa pangaral ng negatibong direksyon patungo sa positibo. At ano ang mas positibo at masaya kaysa mabuting kalusugan? Salamat, Ama, sa espesyal na pagpapalang iyon. Lumalaki din ang aking mga puso sa tuwa. Ito po ang Panginoon sa umaga nito. Amen. Ang ganda naman. Amen. Pastor Ernie, Yes po. sana ganun din tayo, ano? Opo, lagi po tayong masaya. Ang gaganda po ng ang ganda ng mga doktrina natin. Kaya lang minsan ay pag ipinipresent na natin parang judgmental ang dating. Ano, hindi nakakahikayat ng maliit na bata at malalaking Kaya masalamat tayo sa Panginoon. May ganyan pala tayong history, ano? Dumating tayo sa punto na ngayon, ang gaganda na ng mga presentations natin, Pastor, no? Nakakaakit na. Level up na po. God's love na ang focus ng mga doktrina natin. Doctrinal pa rin, pero naka-highlight na yung mahal ka ng Diyos, gusto ka niya maging malusog. Mahal ka ng Diyos, kaya gusto ka niya pagpahingahin, mag-keep ng Sabat. Hindi na ito tungkol sa kaligtasan kaagad na pag hindi ka nag-ingat ng Sabat, napunta ka sa impyerno, hindi ka malinis. Yung pagmamahal ng Diyos talaga ang umaakit. Okay, Pastor, pray ka na. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, salamat po sa inyong mga salita na aping napakinggan. Ito po ay magbigay po sa amin ng lakas, tibay ng pananampalataya at inyo po kaming samahan sa susunod pa namin programa sa oras na ito. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you sa inyong lahat. Amen. History of SDA Church. Yeah. Restart ko lamang po. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier
removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Jesus is coming soon. The world must be warned. Okay. Ibigay po natin kay Brother Stanley Sawit sa kanyang testimony. Happy God first morning po sa lahat. Testimony time na po. Recording in progress. Dati ay OFW po ako sa Middle East. Nakapagtrabaho ko sa Saudi, sa Yemen at sa Kuwait. At nandun ako nung sakupin ni Saddam Hussein ng Kuwait. Tapos nakauwi ng Pilipinas. After 6 months, ako ay nakapagtrabaho sa Qatar, na kung saan na-meet ko ang si Brother Esmin and family. At dahil iisa lamang ang aming ina-attenan na church, ay doon kami nagkakilala. Kahit nung paman, ang pagbibigay ko ng offering ay 5% na. Kanya nga lamang nung nagkabawasan sa company na aking pinapasukan, ay nakauwi ako ng Pilipinas. At pagdating po sa Pilipinas, hindi ko natupad yung 5%. Nagbibigay pa rin pero hindi na doon sa 5%. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na si Pastor Jerry ay nagsalita tungkol sa COP. At hindi naman kami nakaka-attend sa Balibago Church sa CLPM devotional dahil meron ding CWG sa mga pulpultur. Kanya hindi kami nakakadalo dito. Pagkatapos nun, parang kumonti ang dumadalo sa CWG at dito nga, umaten na kami ng regular sa CLPM. At nakita ko dito at narinig sa mga testimony at patuloy na paghimok ni Pastor Jerry na dapat magbigay ng COP. Dahil nga ang source of income lang naman namin ay sa pensyon at saka konting paupahan na kung minsan ay wala naman nag-uupa, ay hindi pa rin namin natupad yung 5% o 10%. Pero isang pagkakataon, lalo na si Mrs. ay diabetic. Kung sino pong may nakakaalam ng buhay ng isang diabetic, insulin dependent ay magastos po. Sabi nila, ang diabetes daw ay sakit ng mayaman, hindi naman kami mayaman. Mayaman sa sakit. Kanya po yung hanggang sa patuloy naming pakikilahok dito, pakisama sa programang ito, ay parang nakumbinsi kami. At ano nga sabi ni Mrs., ano ba yung COP? Kaya pinaliwanag ko. Kanya bago lang kami nag-subscribe sa COP, ito lang March, at tuloy-tuloy na po yung pagbibigay ng COP.
10%. Maganda nga yun, wala ka nang kukwentahin. Diretso na kung anong tithes mo, yun din ang magiging offering mo. Kanya patuloy ang aking pasasalamat sa programang ito na kundi sa patuloy na pakikinig namin dito at patuloy na mga nakakaingganyong inspirasyon sa mga kapatiran, marahil hindi kami magiging COP subscriber. At ganoon din po si Pastor Jerry, isa rin siyang instrumento na kami ay totally committed sa pagbibigay sa COP. Kahapon nga dahil hindi nga ako naka-attend ng church, gawa na meron kong sciatica problem, mayroong isang church na aking naatinahan through Zoom. Sabi doon ng isang kapatid na bago ang collection ng tithes and offering, sabi niya, ano din niya, ipinopromote din niya ang COP, pero sabi niya, kasi daw maraming nagre-reklamo na it's kind of a burden. Pero sabi niya, subukan niyo sa 5%, baka sakali sa susunod ay matugunan ninyo yung 10%. Kanya napakaganda sana kung lahat ng mga church members ay umattend dito upang sila man ay maliwanagan para mag-subscribe sila sa COP. Na ito ay talagang pagpapala. Minsan nga, nung katulad nung the other Sabbath, sabi nga ni Mrs. Kasi ang pagbibigyan namin ng yung bang dadalhin sa church, dito na sa bahay, nandun na sa sobre. Ngayon, sabi niya, nung nandun na raw sa church, dahil nga kailangan niyang bumili ng insulin, parang natukso siya na ano ba yung baguhin yung envelope at ilagay niya, bawasan niya. Ngayon, siguro na ano din siya, na konsensya, hindi na niya ginawa. Pero alam niyo mga kapatid, pagkatapos nun, mga ilang araw, tumawag yung pamangkin niya na gustong kumuha ng My Bible Friends. Kasi nga po kami, mga kulto din kami. At doon mo makikita na ang Panginoon ay talagang hindi lang siya good provider, kundi dependable and reliable na Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun lamang po at magandang umaga. Happy God First Morning. Amen. Salamat po. Yes po, dapat po tayo kay Pastor Alfred David para sa isa pang testimony. Recording Praise the Lord stopped. po. Yes po, Pastor Alfred David, nakita ko po siya kanina. Actually, piniem ko po siya na pumasok kaagad. So, habang, ayan, okay, sige. Okay po, God first morning po sa lahat. Good morning. Maraming salamat po sa pagkataon na kapag Morning, Pastor Alf. testimony. Recording in progress. Simulan ko po ang aking patutuo. Mula nung ako po ay bata. Ito po'y patutuo ng katapatan ng ating pong Panginoon, ano? Sa kabila ng tayo po ay minsan hindi naging tapat. Ako po'y lumaki sa aking pong lolo at lola, mga godly grandparents po na nakikita ko po, ako po talaga nagpatutuo na ang education nagsisimula sa tahanan. Ang aking mama ay isa din pong literature evangelist, so wala siya sa bahay, sa ibang lugar po siya. Lumaki po ako sa lolo at lola. Ako pala ay third generation Adventist. Nakikita ko po talaga na sa kanila, inuuna ang Panginoon. Every morning, consistent talaga na worship. Ang pag-offering, simple nung bata pa, nakikita ko po sa kanila talaga na although simple lang buhay, ay nag-offering na sila, nagta-tithes and then offering, nakikita ko po at pinaliwanag din sa akin yan. Pero hindi ko pa talagang inalam kung ilang percent po yun. Pero nakikita ko po sa kanila na sila po ay
Ganon. Para po sa gawain ng Panginoon. Sa akin pa nung bata pa yun, ang offering namin, binibigyan po kami. Kasi may mga tuwing Sabbath school, may mga pangbata, doon nag-offering po kami. And then, tuwing may birthday kong sa month na yon, birth month ko, no? Tinatawag yung mga birthday celebrators sa buwan na yon. Naalala ko po, binibigyan ako ng pera. Kung ilan yung edad ko, halimbawa 10 years old, binigyan ako ng 10 pesos, 11 years old. So, doon po ako namulat po mga kapatid na yung offering ay isang pasasalamat. Pasasalamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Doon po, no, kasi po, literature evangelist naman ng aking mama, binibigyan talaga din ako ng mga Bible friends, no, Bible stories. So nakilala ko din ang ating pong Panginoon Jesus sa kanyang pong pagmamahal. Nakikita ko sa kanila na paggawain po, no, paggawain po talaga, hands-on po sila at talagang todo suporta. Yun din po nag-inspire sa akin na maging manggagawa. Actually po nung bata pa ako ay na-inspire or na-impress na po ako na mag-missionary. Kasi nung elementary school ako may mga magazines po yun ng may mga mission story ng mga foreign countries. Tapos may mga literature evangelist. Very inspiring po ang kanilang mga patutuo. Okay. So doon po, nakikita ko po ang relasyon sa Panginoon ay yun ang pinakauna sa lahat. Kasi ang lulo ko po isang layman po siya, hindi po siya hard layman. Self-supporting layman. Una kayang service kasi aming pong lugar ay mga isla-isla. Talagang sinasagawa niya po muna. No, sinasagawa niya muna. Kasi po mga may mga isla-isla. And then, dahil sa kanyang katapatan, nakikita ko, no, kasi talagang pinagkalooban po siya ng Panginoon ng may motor na sasakyan na bangka. At ang pangalan niya po doon ay missionary boat. Sayang lang, no, hindi natin isulat ng kanyang pong kanyang karanasan. Paglaki ko po, yun ganoon pa rin po, no? Dependent nung sa MVC, working student, nung sa college pa po, medyo na wala po yung ganyang pagbibigay o tithes kasi wala bang income masyado doon. Now, dito po sa sa paglilingkod pa po ako, ang isa kong nalala po talaga yung si Pastor Diosdado Fufue. No, siya po nag-lecture po sa amin. Sa kanya nagsimula po itong stewardship compliant church before, no? Stewardship compliant church. At marami akong natutunan din po nun sa kanya. Inspired din po ako doon. Na ano ko po yung prinsipyo ng stewardship, na ang kabuuan ng pagkatao po natin ay talagang tayo po ay sa Panginoon, pagmayamari ng Panginoon. Doon po napaalalahanan po ako nung sa bata pa ako na talaga ang buhay po natin ay sa Panginoon at paglilingkod. Kaya nakikita ko po mga kapatid na sa stewardship, lahat na mayroon po tayo sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon talaga. Mas sigit pa sa 10% yun, no? Lahat pa yun, hindi lang tithes, hindi lang po yung combined offering o one offering plan noon pa, no? One offering plan. Kaya sa stewardship principle po, tinuruan po ako ng Panginoon kung paano po talaga i-manage yung mga income, mga maliliit na income na tanggap po namin. Simula ay church planter pa ako noon, maliliit pa. May pamilya na ako, no? So, kung nakikita ko kung ating po talang sundin yung stewardship principle, hindi tayo kukulangin ng Panginoon.
ang bawat naka-develop ako ng budget management system, no. Kaya dahil po diyan sa turo ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, marami po, no, mga karanasan bakit po masasabi po natin napakabuti ng Panginoon. Sa aking pong buhay, napakabuti ng ating pong Panginoon. Kaya mayroon din pong struggles po, mga kapatid, na itong magkaroon na ng 10%, nung may COP na 10%, parang nabigla lang. Pero makita po natin na dapat talaga ang Panginoon. Hindi lang 10% ng ating income, ng tithes, ibigay po natin sa Panginoon. Lahat-lahat na po yun, no? So careful spend, maingat na pag-spend ng the rest of the income. So kung nung amin pong nasunod po itong COP o 10%, maingat na po, no? Nakita po namin, narasan po namin patnubay ng Panginoon kung paano i-spend din pang the rest. Tapos naging practice na namin po ng inyo pong lingkod na kahit ano pong tinatanggap, maging ano man yan, no? Halimbawa, pag nagdagdalaw pa ako, binibigyan ba ako ng mga gulay o iba-ibang mga groceries. So, inaalam ko po yung magkano halaga po noon at yun po ay binibigyan ko kasi yan ay blessing or income or increase sa aming pong buhay. Binabalik po namin sa biling pasasalamat po. Kaya ang masasabi ko po, mga kapatid, kung ang relasyon natin sa Panginoon ay tama at maganda at masaya, ang pasasalamat po talaga, mga kapatid, ay yun, mayroon po ang worship natin na may pasasalamat, mayroon din po talagang tayong i-offer. So marami po, no, karanasan sa Bible nag-inspire po sa akin na yung pasasalamat po dahil sa mga kabutihan ng Panginoon na nagawa po sa alam buhay. Ay po personally, sa worship po natin, mayroon po dalang kaya sinasabi na ang worship, mayroon pong offering. Hindi lang po, no, beyond that percentage o halaga na ating pong binibigay, kundi ating pong buong buhay po, mga kapatid. Kasi kung wala po yun, yung pagbibigay po natin, yan, parang ano lang din yan, parang formality. O minsan, yung mabigat. Narasan ko din po yung mga kapatid, yung mabigat ito, malaki. So kami po ni Mrs. gano'n na po, 10% na po ang aming pong kumbayan. Kasi ang nakamotivate po sa amin po, mga kapatid, we are supporting not just the local ministries of the church, kundi ang buong gawain ng Panginoon sa buong mundo. Sa buong mundo. Kaya ito po, dahil din po sa katapatan ng Panginoon sa ating pong buhay, hindi niya tayo pinukulang. Kaya pasasalamat at pag-aalay, yun po ang aming pong naranasan. So naging lifestyle na po namin yung worship and trust sa ating pong Panginoon, yung worship. With worship na meron pong giving po, mga kapatid. Giving our all. Yung 10% na yan, ay part lang yan, no? Tithes and 10% ay part lang yan. Pero giving our all, ang ating pong buhay. Ang ating pong buhay, pinapagkaloob ko na sa ating pong Panginoon. Kahit na nung panahon kahit na may tinatanggap man wala, basta may makakain lang sa buong buhay po natin, which is more than 10%, ay pagkaloob natin sa Panginoon bilang pasasalamat sa kanya pong ginawa sa atin na pagliligtas, binigay niya ang buong buhay niya sa akin. Yun pong pinaka-motivation na lahat din na sa akin ay pagkaloob po sa ating pong Panginoon, aking po paglilingkod, talento, kasama na po yung tithes and combined offering plan. So, pasasalamat po at tagsamba, yun po ang aking pong karanasan po, mga kapatid. So, maraming salamat sa susunod. So, ulitin ko po, mga kapatid, happy God first morning sa ating lahat.
Amen. Amen, Pastor. Recording Alfred stopped. David. Yan. Purihin po ang ating Panginoon. At bukas po, mag-antabay lang po kayo dahil mapapakinggan din po natin ang mga testimony galing po kay Pastor Joey De Ocampo at si Sister Adoracion Balienas. Ayan. So, bukas po ay mapapakinggan natin si Brother Rodel Rabano sa kanyang pag-host na po. So, ibigay po natin ang pagkakataon sa mga gustong mag-reflect ng ating reading kahapon ng ating Councils on Stewardship. Yes po. Ito po ay bukas sa lahat. Sister Senate, pakibasa uli natin lahat yung reading kahapon. Okay. Sister Raquel, nandyan po ba? Yes. Ayan pala. Yes po. Siya po yung kahapon, no? Si Ate Raquel. Yes po. Yes. Ate Raquel, please lead us. Kayo po ang first priority. Blinded, this is blinded by the love of the Israel. Hindi ko na handa. Kala ko iba ang magbabasa. Ito po, blinded by love of the world. Ay, hindi ba ka nag-open? Open na po yun. Okay. Good morning po, happy God first morning. Ang kahapon na binasa ay tagpuan sa chapter 33, paragraph 5 blinded by love of the world. The cause of God is to hold the first place in our plans and affections. There is need of bearing a straight message concerning the indulgence of self, while the cause of God is in need of means. Some are so cold and backslidden that they do not realize that they are setting their affection on earth treasure, which is soon to be swept away forever. The love of the world is binding them about like a thick garment, and unless they change their course, they will not know how precious it is to practice self-denial for Christ's sake. All our idols, our love of the world, must be expelled from the heart. There are ministers and faithful friends who are in danger that surrounds their self-bound souls, and who faithfully present to them the error of their course. But instead of taking admonitions to the spirit in which they are given and profiting thereby, those reprove rise up against the ones who deal with them faithfully. Oh, that they might arouse them from their spiritual lethargy and now acquaint themselves with God. The world is blinding their eyes from seeing Him who is invisible. They are unable to discern the most precious things that are of eternal interest, but view the truth of God in so dim a light that seems of little value to them. The merest atom concerning their temporal interests assumes magnified proportions, while the things concerning eternity are dropped out of their reckoning. Ang aking ano po yung ano ba ito? Ang aking malimutin ako. Ang aking reflection, pag ang tao ay nabulag sa pag-ibig sa mundo, unti-unti siyang mapalayo sa Diyos at hindi niya mamalayan na ilagay na sila ang sarili sa pag-ibig sa pansalibutan na kayamanan, kapangyarihan,
at kasikatan, mga bagay na inoffer ng mundo sa kanilang harapan na bago nila mapansin, sila ay napapalayo na. At naiiba sa mga bagay sa mundo na naibigan na nilang yakapin. Ang pag-ibig nila sa mundo ay parang nakatahi na sa makapal na kasuotan na doon na siya nakatahi na, maliban lang na magbago ang kanilang daan at matanggap sa sarili para for the sake of Christ. Na matagal na maalis na ang pag-ibig nila sa mundo at magising na sila sa spiritual na pagkahimbing sa pagkatulog at mapakilala nila ang sarili sa Diyos na mag-surrender sila, maging totoo at mapansin na nila ang katotohanan at ang interest na hindi na nila yakapin pa ang mundo, kundi may mga bagay na nakita sa liwanag. Ayun na po. Happy God first morning po ulit. Amen. Amen. Okay, God first video. Dako po tayo sa ating God First video, ng ating mga media. Hindi na po tayo mag-reflection, ma'am. Oh, sige po. Kung meron pa pong gusto mag-reflection, pwede naman po. Opo. Pwede pong mag-reflection? Pwede po. Pwede po. Dahil sa sinasabi natin na huwag nating mahalin yung mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi po pa tayo ay pinopromote po natin yung ating mga school na dumami ang mga enrollee. So, marami pong eskwelahan. Siguro kahit saan lugar natin ay maraming eskwelahan na mas kilala kesa doon sa ating school. Tayo mismo mga Adventista, kahit may kakayahan tayong magpaaral doon sa ating, may kakayahan o walang kakayahang magpaaral sa ating school, pero mas pinipili po nating ipasok yung ating mga anak, yung ating mga apo sa labas ng ating mga school. Ang katwiran natin ay wala doon yung course na gusto ng aking anak. Ewan ko po kung mali ako, baka ang focus po kasi natin ay pag sila nakakatapos na, ay hindi sila makakakuha ng mga trabaho na malakas kumita talaga. Karaniwan, teacher, nurse, medtech, yun yung mga course na ino-offer ng ating mga school. At kahit sa elementary pa lang, ang ating pong kwan doon ay alin po ba ang mahalaga? Tingnan po natin. Yung character building po kasi na mapalapit o lumaki sang-ayon sa daan ng Panginoon, yung ating mga anak at apo. So doon po ay makikita natin kung asan talaga yung ating pag-ibig. Mahal ba natin talaga yung ating Diyos o mahal natin yung sanlibutan talaga? Kaya po ako ngayon, meron po akong isang apo, kahit malayo yung ating school dito sa San Antonio, ay ipapasok ko doon sa Cabiao Adventist Elementary School.
Kasi po, ang tinitingnan ko ay yung karakter ng aking apo na siya'y lumaking may takot at pag-ibig sa ating Panginoon. Hindi ko na iniisip kung pag siya'y nakatapos ay makakita siya ng magandang trabaho sa liputan, nakikita ng maraming pera para makapagbalik ng COP. Ang mahalaga po ron, mga kapatid, ay yung character building na makikita natin yung character ng ating Diyos. So yun po isang kuwan lang. At marami po kasi. So yun po, happy God First Morning. Sana po ay dumami pa yung mga enrollee sa ating mga students. Happy God First Morning po. Thank you po. Thank you sa pag-encourage. Amen. Yes, Amen. meron po. God. Oh, yes po, Pastor. Yes, Pastor Ernie. Nagano po ka ng amen, nag-reply lang po sa mensahe po ni Brother Rizal. Okay, amen. Opo. Amen po. Amen. Amen. So, dapat na po tayo sa God First video kung wala na pong magre-reflect. Amen. Sige po. Sige po, kung wala na, pakinggan po natin ang God First video. Ang ultimate role model sa pagbibigay. May 17. Offertory Reading Devotional. At ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ikalawang Korinto Kapitulo 9 versikulo 6, 7. Sa iba't ibang larangan ng buhay, maraming huwaran sa mundo na nakagaganyak sa iba. Sa soccer, sina Ronaldo at Messi ay iginagalang bilang role model ng marami. Sa gayon ding paraan, sa ipinagmamalaking icon ay si Michael Jordan at LeBron James. Ang mga mahilig sa sports ay madalas na tumitingin sa mga individual, tulad ni Usain Bolt. Ang ibang batang Adventist preacher sa kolehiyo ay maaaring banggitin sina E.F. Cleveland, Charles D. Brooks or Mark Finley bilang kanilang role models. Pagdating sa pagbibigay, sino ang ating makukuha bilang ating role model? Sa buong kasaysayan, maraming individual ang nagbigay ng sagana sa Diyos, nagsisilbing kanilang inspirasyon. Ngunit, may isang pinaka-role model sa pagbibigay, ang Diyos mismo. Sinasabi sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak na si Jesus. Wala nang iba pang maibibigay ang Diyos maliban sa isang regalo na kanyang anak. Ibinigay niya ang lahat. Si Jesus ang pinakamahalagang kaloob na maaari niyang ibigay upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa lahat sa atin. Sa pagbibigay sa atin na gaya ng kanyang ginawa, ang Diyos ang ultimate role model. Bilang kanyang mga anak at tagasunod, dapat nating tularan ang Diyos, na siyang pinakahuwaran sa pagbibigay. Upang makapagbigay tayo tulad ng kanyang pagbibigay,
Kailangan natin ang kanyang biyaya upang may bahagi ang pinakamabuti sa mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin. Ang pasanin ng pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga nangangailangan ay hindi matatapos nang hindi natin tinitingnan ang Diyos bilang ating huwaran sa pagbibigay. Panawagan. Nais mo bang ang Diyos ang maging inyong huwaran sa pagbibigay? Kung gayon, magbigay tayong masagana ayon sa pagpapala sa atin. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Akin na pong babasahin ang sa COS po natin. I hope naririnig po ako. Yes po, loud and clear. Okay, thank you, ma'am. Nawawasak ang tunay na kagandahang loob. Ang mga tao na kung ihahambing sa iba ay maralita, sa kadalasan, ang siyang malaki ang nagagawa sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Sila ay mapagbigay sa kakaunting tinatangkilik nila. Pinalakas nila ang kanilang mga damdamin ng patuluyang pagkakaloob. Kapag ang mga kapangyarihan ay halos hindi masapatan ng kinikita, ang pagkagiliw sa kayamanan ng lupa ay walang lugar upang palakasin. Ngunit, marami kapag nagpasimula ng mag-ipon ng kayamanan, ang nagbibilang ng mga araw kung gaano katagal nila mahuhusto ang gayong halaga. Sa kanilang pagkagahaman sa kayamanan, nakaliligtaan nilang maging mayaman sa Diyos. Ang kanilang pagkakaloob ay naiiwanan ng kanilang pagtitipon ng kayamanan. Sa paglaki ng kanilang pagkagiliw sa kayamanan, ang kanilang mga pagmamahal ay natalian doon. Ang paglaki ng tinatangkilik ay nagpapalakas ng kanilang pagnanais na magpayaman pa hanggang kanilang maisip na ang ikasampung bahagi ng Diyos ay mabigat at hindi matuwid na buwis. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Marami ang nagsasabing, kung ako lamang ay kasing yaman ni Ganoon, dadagdagan ko ang aking kaloob sa kabangyaman ng Diyos. Wala akong ibang gagawin kundi iukol ang aking kayamanan sa pagpapasulong ng gawain ng Diyos. Sinubok ng Diyos ang ilan sa mga ito sa pagbibigay sa kanilang kayamanan. Datapwat kasabay ng kayamanan ay ang malalakas na tukso at ang kanilang pagkakaloob ay maliit pa kaysa panahon ng kanilang kahirapan. Ang isang pagnanasa sa higit pang kayamanan ang kumuha ng kanilang puso at isipan. At sila ay naging mananamba sa Diyos-Diyosan. Mayroong ilan sa kanilang kahirapan ay mapagbigay ng kanilang kakaunti. Datapwat, sa pagkakaroon ng mga tinatangkilik, sila ay nagiging madamo. Ang dahilan ng kanilang maliit na pananampalataya ay sapagkat hindi sila nagpapatuloy sa kagandahang loob sa kanilang pagsagana at nagkakaloob sa gawain ng Diyos kahit na magsakripisyo. Doon po nagtatapos ang ating babasahin sa COS na pinamagatang nawawasak ng tunay na kagandahang loob. Silent prayer po tayo. Mamaya po yung benediction ni Mama Sinaida.
Amen. Ayan, ano po, nagmamadali ang oras mga kapatid. Ang bilis na tapos, ano? Sige, mag-reflect po ulit tayo dito bago tayo mag-proceed sa prayer mga kapatid. Sayang, ano, marami pa sanang pag-uusapan dun sa reflection. Parang hindi natuloy na nabigyan ang pansin yung topic niya. Nag-iisip pa lang yung mga tao na natapos na agad. Anyway, dito tayo sa true generosity destroyed. Ay, bumukas ng camera ko. Hintayin natin. Pagkasira sa tunay na pagkamapagbigay. Ayan, paano masisira yung ating tunay na makapagbigay? Unang-una, tayo ba'y tunay na naging mapagbigay na? True generosity. Tunay na mapagbigay. Tunay na pagkamapagbigay. Ayan. So, ngayon, kung tayo ay tunay na makapagbigay na, maaari pala yung masira, mga kapatid. Ano? So, ang tanong ay, unang-una, nakarating na ba tayo sa level ng true generosity? Yan ang natin tingnan na. Kung nakarating na tayo sa true generosity, maaari daw yung masira. Maraming mga hadlang. Satan, magaling mangilil lang. Ano po? Ay, bumukas ng camera ko, paikot-ikot lang. Hintayin natin. Ano? So, ang mahirap, ang mahihirap ang mas mapagbigay. Number 1 point. Tingnan natin kung bakit yung mga mahihirap yung mas mapagbigay. Siguro dahil sa maliit lang yung kanilang i-release na pera na ibibigay nilang pasasalamat, kaya mas nadadalian sila. Isa yun sa nakikita ko. No? Pero sabi dito sa lesson, ang mga taong nasa kahirapan ay kadalasang mas matapat sa pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Sanay silang magsakripisyo kaya't hindi umuusbong sa kanilang kasakiman sa kayamanan. So yun pala, no? Dahil pala sanay sila sa hirap, sanay sila magsakripisyo, di ba? Napakaganda nito, no? Sanay sila sa hirap, sanay sila magsakripisyo, kaya mas madalas mas mahirap yung mas mapagbigay. Sana maging mahirap na lang tayo lahat, ano po? Pero tingnan mo yung mga mahirap. Gusto mo yumaman? Yes, gusto ko yumaman. Ang tanong, pag mayaman na, kaya ba nating pangalagaan yung ating yaman? Kaya tayo ba magiging tapat na katiwala? Yun ang tanong, di ba? So, number 2, pagbabago ng puso kapag yumayaman. Yan ang sinasabi ko kanina. No? Kapag yumayaman na, nagbabago na yung puso natin. Tingnan natin sinasabi sa lesson. Kapag ang tao ay nag-uumpisang yumaman, nagbabago ang puso at ugali sa pagbibigay. Ayan nga naman, ano? Kasi dumadami na yung ating desire, dumadami na yung gusto nating bilhin, dumadami na yung ating mga gastos, kumukonti na yung ating pera kapag yumayaman na tayo. No? Isa pa, nagsisimula sila magplano para sa sarili at nawawalan ng interes sa pagbibigay para sa Diyos. Ito na, nagsisimula na magplano para sa sarili. Ano po? Yan ang mga nagiging problema ng pag yumayaman na. Kaya kung tatanungin natin sa sarili natin, gusto ba natin yumaman? O pambira? Dapat ang sagot mo dyan ay yes, kaya lang dapat ingatan mo rin, ano? Ingatan mo rin. Dito sa point number 3, hindi nakakasabay ang pagkamapagbigay sa pagyaman. Hindi nakakasabay. So ibig sabihin, hindi nakakasabay pagiging mapagbigay sa pagyaman, no? Paano naging totoo ito? Halimbawa, ikaw ay mapagbigay, tapos hindi ka raw yayaman, parang hindi nakakasabay ang pagkamapagbigay sa pagyaman. Minsan mas madali pa sa English, ano? Mas madali pa sa English intindihan. Bakit ba ay magbukas ng Zoom ko? So, tingnan natin kung ano sinasabi sa lesson. Bakit hindi nagkakasabay? Hindi nagkakapagsabay yung pagkamapagbigay sa pagyaman. So, habang dumarami daw yung ari-arian, hindi na dumadami ang pagkakagawa. Okay. So, meaning, kapag mapagbigay ka, hindi ka yayaman. Ganun ba? Nakakadena ang kanilang damdamin at pagmamahal sa kayamanan. Kaya't nagiging kuripot. Siguro kapag ang motibo mo ay pagyaman na, ganun na talaga, magiging kuripot ka na. Sige, nag-iba na yung motibo mo, di ba? Pero kung motibo mo pa rin ay maging mapagbigay, mananatili ka mapagbigay habang ikaw umaasenso. Diba? Kasi magiging channel of blessing kayo. Maaaring mali yung unawa ko, pero yun ang aking opinion. Ano po? Number 4, maling paniniwala kapag walang kayamanan. Ano yung maling paniniwala kapag walang kayamanan? Marami ang nagsasabing, kung ako'y mayaman, marami akong ibibigay sa Diyos. Grabe, no? Ganito rin na narinig ko na rin to dati. No? Ngunit nung sila'y pinagpala na ng Diyos ng kayamanan, naging mas maramot pa sila kaysa sa dati. Yan ang masakit. Yan ang masakit, ano po.
nung wala pang yaman, sabihin natin na, kung ako mayaman, marami sana akong matutulungan. Actually, binanggit ko rin ito. Sabi ko, kung ako lang yung magkakaroon ng let's say na 10 million, magkakaroon ako in 1 year. Pwede kong ibigay sa Panginoon yung pasasalamat na another 1 million. Ano po? At yung tithes sa 1 million, madali lang yan. Ano? 2 million lang yan, di ba? May 8 million pa. Stay na natin kung magkaroon ako ng 10 million, kung kaya. Ano po? I-update ko kayo. Number 5, kayamanan equals mas malakas na tukso. Tulog talaga naman, totoo ito, yung kayamanan ay mas malakas na tukso talaga, no? Mas malakas na tukso. Ayaw talaga bumukas ng camera ko, patawarin niyo po ako. Bubuksan ko na lang yung picture ni Pastor. So yan, number 5, sabi dito, kayamanan mas malakas sa tukso. Ang mas malaking kayamanan, mas malaki rin ang tukso. Ay totoo, kasi minsan gusto mong gumala kahit araw na ng Sabado, nasa galang ka pa. Isa yan, isa yan. At isa pa, dahil sa mayaman ka na, yung negosyo mo, ayaw mo i-stop, sayang kikitain mo. Kahit Sabado, nagtitinda pa rin yung mga tauhan mo. Although ikaw yung nagsisimba, pero yung tauhan mo, nagtatrabaho pa rin, naka-open pa rin yung store mo. Isa yan sa mga tukso, no? Kasi nga, ayaw mo sayang yung benta, lalo pat mabili pag Sabado. Ayan. Isa pa, ang ilan ay nagkasala ng idolatria. Ayan, pagsamba sa kayamanan. Yung ina-idol mo na yung kayamanan, sinasamba mo na, kasi pag ang bagay daw na iniibig mo ng mas mataas kaysa sa Diyos, yun ay pagsamba. So pag mas mahalaga sa iyo yung pagtatrabaho, pagpasok ng Sabado, ibig sabihin mas mataas yung kaysa sa Diyos, kaysa sa iyo, So yan, idolatry. So number 6, ang pananampalataya ay nalalanta, natutuyo ng ihina ang pananampalataya kapag yumayaman ang tao. Ako naman ako may payaman. Tinitingnan ko sarili ko, payaman ba ako? Hindi naman, sakto lang, channel of blessing ako, mga kapatid. Mas masarap maging channel of blessing. Yung bang darating yung blessing sa'yo, sa tapat ka magbabalik na ikapo, magbibigay ka ng COP, at kapag meron pang others, kung may mga pangailangan sa church, yung ganun ba? Yung ganun. Ang sabi dito ay, ang pananampalataya ay nalalanta kapag ang tao ay hindi sumusunod sa pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay, humihina ang pananampalataya. Kaya tama na po, mga kapatid, yung COP ay isa yung way para yung ating pananampalataya ay patuloy na maging matatag. Bakit? Inuuna natin ang Diyos. Dapat yung tapat na tithes, kasi kapag minsan dinadaya lang natin, ewan ko kayo, kasi ako nagawa ko yan dati. Hindi ko talaga binibigay yung 10% na tithes. Tinutulong ko sa iba. Sa ibang nangangailangan. Hindi ko nasabihin kung kanino ko tinutulong, pero tinutulong ko. Pero ganun pa man, tinutulong ko, hindi pa rin eksaktong 10%. Pero sa kawalan ko yan ng tiwala sa mga taong namamahala sa mission, sa CM, sa conference, sa church, sa district. Ewan ko ba, marami yung isip ko noon, pero ngayon nakita ko na kapag pala yun ay binigay mo sa sobre, nilagay mo sa muslo, hindi mo yan sa tao binigay, hindi sa mission, hindi sa conference, hindi sa church, sa Panginoon pala, at bahala siya na ipaubaya yan sa mga tao pinagkatiwalaan niya. Kung sila ay magkasala, mga kapatid, ay dapat huwag kang madamay sa pagkakasala, kaya huwag tayong magduda, po. Sabi dito, may mga tanong dito, ako ba ay mas mapagbigay nung ako ay may kaunti pa sa buhay? Nung ako'y mahirap pa, mas mapagbigay pa ako? Tingnan natin sarili natin dito, meron ba akong nung ako'y mahirap pa, walang masyadong kayamanan, ako ba yung mapagbigay? Kapag yes ang sagot mo, mga kapatid, isa ka dito, na tunay na mapagbigay kapag kay mahirap. Pangalawang tanong, habang ako ba'y pinagpapala, nakakasabay ba ang paglago ng aking pagbibigay sa gawain ng Diyos? Sa aking reflection dito ay yes. Kasi nga 10% yung iyong binibigay. So pag lumago yung blessings, yung financial o material blessings na natatanggap mo, kasabay lalago yung binibigay, kasi 10% yun. Kasi pag sinabing 10%, pag maliit yung kita mo, 10% pa rin yun. Pag lumaki na, 10% pa rin yun. Pero ang halaga nun, mas malaki na. Ang 10% ng 100,000 ay mas malaki yung 10% ng 1 million. Di ba? Kaya lumalaking sa kasabay na tumataas. Number 3, may bahagi ba ang aking puso na nakakadena sa ari-arian o kayamanan? Kung titingnan natin, ako ba, may part ba sa puso ko na nakakadena sa ari-arian o kayamanan?
Kaya lang, wala naman akong ari-arian o kayamanan, mga kapatid eh. So ang akin lamang ay ang kayamanan ko ay kalusugan. Nakakatena ba yung puso ko? Hindi naman siguro, at ako ay tumutulong din naman sa gawain, ano. Yun nga lang ay hindi po pwedeng mapuyat ng buong isang buwan. Yung 1 week na pagpupuyat ay siguro naman maganda ng sacrifice, ano. Yun ang nakakita ko. Pang-apat, ang aking pananampalataya ba ay buhay pa? O ito'y unti-unting nalalanta dahil sa pagkakapit sa makamundong bagay? Ako ay negative ako dito, no. Ang pananampalataya ko ay buhay na buhay, ano, sa panahon na ito. At kahit na sabi ko nga, kami nagpa-enroll sa AUP, hindi ko alam kung kaya namin, pero ang Panginoon ang nagsasabi na kaya namin dahil ito yung kanyang kalooban. Doon siya mag-aral para hindi siya mapalayo sa Panginoon at mas lalo siya lumago spiritual, at higit sa lahat ay ma-build up pa siya lalo, ano. Kaya yun ang gusto, kasi pag pinag-aral ko sa labas, magagaya lang din sa akin yan, mga kapatid. Ano nangyari sa akin, nag-aaral ako sa labas, alam ko na, kaya hindi ko na yan uulitin pa, ano po. So siguro yan ang aking mga reflection na nakita natin dito sa ating lesson, at napakaganda na ang ating pagiging mapagbigay ay pwedeng masira dahil sa pag-ibig natin, dahil sa gusto nating yumaman, ano po. Dahil sa gusto nating yumaman. Ewan ko ba bakit pag kinabukasan na hindi ko kayang ulitin yung mga sinabi ko ng previous day. Halimbawa, itong sinabi ko ngayon, hindi ko na kayang ulitin bukas. Hindi ko na maulit ng sakto, no. So, anyway, pipilitin ko kasi sayang oras doon eh. Makakapag-reflect pa sana doon, ano. May oras pa naman, ngayon pala nag 5:40. Tsaka isa pa ay hindi pwedeng ganito kahaba doon dahil marami rin gusto mag-reflect, ano po. Kaya yun ang dahilan kung hindi ko maulit yung mga sinabi ko dito kasi sa atin may sarili natin dito, kaya nakakapag-reflect ako ng mahaba. So ayan, nawa ay nariyan pa kayo at nakikinig sa aking mga pinagdadaldal dito, ano po. At tayo manalangin muna. Let us pray, mga kapatid. Panalangin natin ang bawat isa na sa ating paglago espiritual, na hindi man tayo yumaman pinansyal, ay tayo ay yayaman doon sa langit na bayan. Let us pray, mga kapatid. 30 seconds silent prayer. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Amang Banal na nasa langit, sa umaga na ito ay kami po'y muling nagpapasalamat sa inyo na muli nyo kaming ginising sa umaga na ito mula sa aming pagkakatulog at binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa sa araw na ito, na muli kaming magising sa katotohanan na kayo nariyan, kami ay inyong iniibig, minamahal, binibigyan ng pag-asa na magbago. Nakita namin na ang aming pagiging mapagbigay ay maaaring magbago. Isa itong babala para sa amin na kami, kung maghahangad kami ng mas maraming kayamanan, ay maaaring ang aming pananampalataya at pagiging mapagbigay ay mawala. O dakilang Diyos, mahirap maging mahirap, ngunit masarap kapag kayo ang aming kasama. Ang dalangin namin ay hindi pagyaman o dakilang Diyos dito sa lupa, bagkus pagyaman diyan sa langit na bayan, kung saan ang aming magiging mapagbigay ay magpapatuloy sa aming buhay habang kami naghihintay, naghahanda sa inyong nalapit na pagbabalik. Patuloy kami magtitiwala sa inyo, dakilang Diyos, sa aming Amang Banal, na sa pagiging channels of blessing kami ay hindi nyo pagkukulangin, sapagkat kung kayo ay isang makapangyarihan sa lahat, kagaya ng sinasabi ito sa Bible reading, kaya nyo magbigay ng salot, ngunit kaya nyo rin magprotekta po sa amin.
Salamat sa inyong pag-ibig. Natutunan namin sa araw-araw. Patuloy niyo po kami palakasin sa aming matatag na pananampalataya, na maging bahagi kami ng example para sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming iglesia, sa aming nasasakupan. Maraming salamat po. Ang mga kapatiran na narito ngayon, kasama namin na nanalangin, ay may mga personal prayer request. Inyo po ito naman dinkin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Narito po ang sambahayan ni Sister Neneng at si Brother June. Samahan niyo po siya o dakilan Diyos sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Tulungan po sila patuloy na maging tapat at huwag mawala ang kanilang pagiging mapagbigay po sa inyo. Maging example sila sa kanyang mga anak, sa kanilang mga apo, sa kanilang iglesia, sa kanilang sambahayan at sa kanilang nasasakupan. Ngayon din, pagkalooban sila ng malusog na pangatawan, ang kanilang mga anak, ang kanilang hanap buhay o dakilan Diyos, sa kanilang pagkakitaan, ay patuloy niyo po silang suplayan ang kanilang mga pangailangan. At makita nila ang inyong pagmamahal, kayo nagbibigay ito sa kanila, at maibalik nila papuri at pasalamat sa inyo sa ano pa mga kapamaraanan na aming natututunan. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Revy, ang buong San Leonardo Church. Patuloy na patatagin ang kanilang pananampalataya sa kapatiran, ang buong kapatiran, ang kanilang mga gawain doon ay samahan po sila sa araw-araw at ang mga kalusugan ng bawat isa. Ganyan din si Sister Vicky Jimenez, meron din siyang mga personal prayer request para sa kanyang kalusugan, sa kanyang trabaho at sa kanyang pananampalataya. Samahan po siya o dakilan Diyos araw-araw na pagiging matatag. Mas lalo pa niya kayong makilala na aming maibiging Diyos, mapagpatawad, ang aming personal at tagapagligtas. Dalangin din namin ang sambayan na Sister Shirley Rosacinto, si Ma'am Mary Ann Manalastas, ang kanyang buong pamilya, si Sister Sweetie, Sister Hannah, kanilang buong sambayan, again din ang pamilya at sambahayan ni Sister Gloria Balbito, kasama na yung kanyang asawa na kanyang prayer request. Si Sister Dang de la Cruz, kaya na yung kanyang anak na graduating sa college. Si Sister Valentina Cordoba, kasama ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Sister Nempa Rivera, gayon din ang kanyang mga minamahal. Gayon din ang sambayan ni Ma'am Femi, ang buong KS, teachers, pupils, and parents. Ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes. Ngayon din ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon din namin nabagit ang kanilang mga pangalan na may mga karamdaman, ang kanilang kamag-anak may mga karamdaman, at gayon din si Ma'am Nora, si Brother Leonard, ang kanyang anak na patuloy na recovery, ang mga prayer request, kalusugan na may mga sakit doon sa CLPM, God First Morning, ang mga leaders ng aming iglesia, ang Harvest 2025 o dakilan Diyos. At higit sa lahat, ang aming mga buhay ay aming iniaalay sa iyo. Samahan niyo po kami sa aming paglago. Huwag niyo nawa kaming hayaan na mahulog sa tukso ni Satan at kami mapabilang sa mga napapalayo. Pagkos kami mapabilang sa mga tumatatag, lumalakas ang pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo habang kami ay naghihintay, naghahanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid, ipagpatawad nyo. Wala akong camera, naglolo ko yung aking camera. Mukhang palitin na, matagal na rin ito, pero o baka naman kailangan lang i-restart. Hindi ko na, kanina na bumalik pa pero nawala na. So yan, ano po, yan ang ating reflection at message sa umaga na ito patungkol sa ang pagiging mapagbigay ay maaaring masira. Bukas susubukan ko ulit mag-reflect doon para sayang yung oras no? Sayang yung oras na marami pa sana mas makakaunawa ng lesson kung ito ay nabigbigyan ng oras. Yan po ang umaga na ito, 5:48 ng umaga, may araw na, pwede na magpapawis. God First Morning po sa ating lahat. Lakad-lakad muna ako sa labas. Hindi na ako nakakalakad mga kapatid. Kasi maulan. Ngayon wala nang ulan. I hear the voice of Jesus calling. I answer yes, I will go. I see the need of people crying. My answer
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.